Madali lang pala ang gumawa nitong masarap na Hawaiian pizza, yung tulad sa nabibili natin sa isang food chain. Yun po, maliban sa anli sa toppings, mas masarap, nakakatipid pa. Pag sa pizza, ang una ko talagang tingnan ay yung crust. Mostly kasi ay dry or matigas. So unang-una ay gagawa muna tayo ng pizza dough. Paghaluin lang natin ang mga dry ingredients dito sa isang mixing bowl. So paghaluin lang natin ang flour, kunting asin, kunting sugar, at saka instant dry yeast. So i-mix lang natin at saka idagdag natin itong warm water. Mga about 1 and 1/3 cup of warm water po. And then naglagay tayo ng 2 tablespoon of olive oil. So i-mix muna natin. At pagkatapos ay ilalagay natin dito sa ating mixer. Pag wala tayong mixer ay pwede naman din natin gawing mano-mano. Medyo matagalan lang po pero pareho lang din yan. Dito sa mixer, inid lang natin ang mga about 8 to 10 minutes. Pag medyo sticky po yung ating dough ay maaari din tayong maglagay ng mga about 4 teaspoon of all-purpose flour. At pagkatapos ay ililipat na natin dito sa bowl. So grease muna natin ng konting olive oil. And then, ihugis lang natin ng pabilog. So, nilagyan natin ng konting oil itong ating mga kamay para hindi po dumikit ang dough. So, pag ganyan na po na stretchy yung dough, ay perfect po to pag ginawa na nating pizza. Ayan po. So, brush lang natin ng konting olive oil. And then, tatakpan lang natin ng cling wrap. At saka kitchen cloth. So, hayaan lang natin umalsa ng mga about 1 to 2 hours. So, ayan po, perfect po. Umalsa na po yung ating dough. So, punch it down lang po to release the air. Hatiin natin sa dalawa dahil gagawa tayo ng dalawang pizza. So, dito sa ating mat, so spread lang natin and then i-flatten. Gagamitan natin ng rolling pin para mas madali ang pag-flatten. So, pag ganyan na po na hugis pizza na po, pwede na nating ilipat sa ating pizza pan. Non-stick po yung ginamit natin kaya hindi na natin kailangan pang i-grease. Ganyan lang po, i-flat lang natin ng maigi. To make sure na walang air bubbles. At pagkatapos ay gumamit tayo ng tinidor and then i-prick lang natin itong ating dough. Takpan at hayaan lang muna natin ng mga about 10 minutes. So after 10 minutes ay ibabrush natin ng konting olive oil to prevent soggy yung ating pizza. So, ganyan lang po. At pagkatapos ay maglalagay na tayo ng pizza sauce. Binili ko lang to sa grocery. So, pinili ko yung my herb with onion and garlic spices para mas masarap itong ating sauce. Madaming mapagpilian. And then, naglagay din tayo ng pizza cheese. 3 combinations po itong cheese natin. Mozzarella, parmesan, at saka cheddar cheese. And then, lalagyan din natin ng pepperoni. Pwede din kayong maglagay ng ham or bacon. Pero mas prefer ko itong pepperoni. At pagkatapos na nating na-arrange, lalagay tayo ng pineapple tidbits. Make sure na yung ating pineapple ay dry, yung wala na juice or liquid. Kasi yun ang nagpapasogi ng ating pizza pag medyo matubig. And then, naglagay din tayo ng green bell pepper. So, nasa inyo na po kung ano yung ilalagay yung mga toppings. And then, lalagyan din natin ng onion rings. So, depende na po kung lalagyan ninyo. Pero sa akin, mas masarap pag may onion rings. At eto na po yung ating pizza. So, ibibake na natin to ng mga about 20 to 25 minutes. Pag nag-melt na po yung cheese at naging brown na po yung edge ng pizza, ay pwede na po nating hanguin. At pwede na nating iserve. So, slice na natin into 8 pieces. Ayan, ang sarap. Para talagang sa nabibili natin doon sa isang food chain. Tingnan nyo naman. Perfect, pati yung ating pizza dough. Napakadali lang po talagang gawin at napakasarap. Tara, kain po tayo.